Bahagyang lumakas ang Tropical Depression Crescing. Posible itong maging isang Tropical Depression o Tropical Storm ngayong umaga. Ayon sa Pag-asa, 4 na lugar ang nasa ilalim na ngayon ng Signal Number 1. Kabilang ang southeastern portion ng Cagayan. Ito yung mga bayan ng Gataran, Bagao at Peñablanca. Eastern portion naman ng Isabela, yung Makunakon, Dibilacan, Palanan, Dimapigue, San Pablo, Tumawini, Ilagan City, San Mariano, San Guillermo, Benito Zaleben, Etiague, Jones, San Agustin, Nagilian City of Kawayan, gayon din ang Agadanan, Angamu, Kabagan, Reyna, Mercedes. Northern portion naman ng Aurora, ang mga sakop nito ay bayan ng Dilasag, Kasiguran at Dinalungan. Sa northern portion naman ng Quirino, sa bayan po ng Madela. Huling namataan ang bagyong Cresing sa layong 615 kilometers east ng Biraca, Tanduanes o 630 kilometers sa Huban, Sorsogon. Taglay ang lakas na hangin na umabot ng 55 kilometro bawat oras malapit sa gitna at may pagbuksong umabot naman ng 70 kilometro bawat oras. Diyos marhay nga aga sa ating mga kababayan dyan po sa Kabikulan. Ingat po tayo. Kumikilos ngayon ang bagyo pa-northwestward sa bilis na 10 kilometro bawat oras. Pinalakas pa ng bagyo ang southwest monsoon o habagat. Nahigit magpapaulan sa mga lalawigan ng Batangas, Quezon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga del Norte, Camiguin, Surigao del Norte, Dinagat Island, Davao Occidental, Davao Oriental ngayong araw. Ayon pa rin sa Pag-asa, posibleng maglandfall si Cresing sa mainland Cagayan o Babuyan Island sa Biyernes ng gabi o sa Sabado na umaga bago ito kumilos ng west-northwestward palabas naman ang Philippine Area of Responsibility sa hapon o gabi ng Sabado. Teka muna, si Grace Castañeda mula sa Pag-asa. Kasama na natin, Ma'am Grace. Good morning. Sir Angel, at sa ating mga bye-bye. Update nga po dito sa monitor natin na si Bagyong Cresing na panatili pa rin po nito yung lakas nito habang binabaybay pa rin yung karagatan silangan ng Bicol Region. And huli itong namataan sa line 535 kilometers east ng Huban, Sorsogon. Tagay nito yung lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 70 kilometers per hour. Ito po'y kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. And sa kasalukuyan, meron tayong nakataas na wind signal number 1 sa Cagayan, kasama na dyan yung Babuyan Island, sa Isabela, northeastern portion ng Aurora, Quirino, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province at Ifugao, sa northeastern portion ng Nueva Vizcaya, maging sa bahagi din ng Apayao, kung saan yung mga areas na nabanggit po natin na ito habang palapit niya si Bagyong Cresing ay makakaranas po ng mga malalakas na hangin and posible po ito magdulot ng mga damages lalong-lalo na sa structures na gawa sa light materials. And habang papalapit nga po itong si Bagyong Cresing dito sa ating kalupaan, expect po natin na mas nadami pa yung areas natin under wind signal sa mga susunod po na issuance natin ng bulletin. And also ang highest po na possible natin na wind signal sa ngayon is wind signal number 3. Samantala, meron din po tayong risk or minimal to moderate risk ng storm surge dito po sa mga exposed na coastal localities ng Cagayan, kasama na po dyan yung Babuyan Islands, maging sa area din ng Isabela. Kaya pagiging alerto po sa mga kababayan natin and makipag-ugnayan din po tayo sa mga LGU po natin dyan o sa mga areas na yan para sa action na kailangan po natin gawin para sa ating kaligtasan. Samantala, ayon nga po dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Cresing, generally ito po kikilos pahilagang kanluran over the next 48 hours and posible po itong maglandfall sa mainland Cagayan bukas ng gabi or sa Sabado ng early morning. And then patuloy po itong kikilos or tatahakin po nito itong northern portion ng northern Luzon at lalabas ito ng ating area of responsibility by Saturday evening or Sunday morning. And nakita po natin by today mag-i-intensify ito into a tropical storm category. Samantala bukas naman po ng tanghali or ng hapon or gabi ay bago po ito lumapit or dumaan dito sa northern Luzon is mas mag-i-intensify pa po ito into a severe tropical storm category. So patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. So aside po dito kay Bagyong Cresing, yung mga pag-ulan din po na idudulot po nito is ngayong araw mayroon pong mga malalakas na pag-ulan na dulot itong si Bagyong Cresing.
50 to 100 millimeters of rainfall po during the 24-hour duration dito sa area ng Catanduanes, Camarines Provinces, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar at Biliran. And sa mga susunod na araw naman po, yung malaking area ng Northern Luzon yung makakaranas po ng mga pag-ulan, mga malalakas na pag-ulan na dulot po ni Bagyong Krising. And aside po from dito sa mga pag-ulan na dulot ni Bagyong Krising, yung habagat po, patuloy din itong magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. For today po, 100 to 200 millimeters of rainfall yung ating maranasan. Yes po, tapos, sir, malalakas po yung mga pagulan na mararanasan po natin from today onwards. Lalong-lalo na po yan dito sa Occidental Mindoro, Antique at Negros Occidental. Samantala, 50 to 100 millimeters of rainfall naman po dito sa Palawan, Iloilo, Guimaras, Negros Oriental, Cebu at Siquijor. And then sa mga susunod po na araw, yung mas malaking area po ng western section po ng Southern Luzon, Visayas, at pati na rin po dito sa Metro Manila yung makakaranas po ng mga pag-ulan. Malalakas po yan na pag-ulan na dulot nga po ng habagat na ina-expect nga po natin na ma-enhance po nito ni Bagyong Krising. Kaya pag-iingat po, pagiging alerto sa mga kababayan po natin sa mataas po na banta ng mga pagbaha at pagguho po ng lupa. Teka muna, may gale warning? Sa kasalukuyan po, wala po tayong gale warning pa sa anumang bahagi po ng ating bansa. But kapag po naging mas malapit pa itong si Bagyong Krising, is hindi po natin inalis yung possibility. Na tumaas yung mga alon natin, ano ha? Yes. Laki laki ng coverage nito si Krising, ha? Yes po, sir. Bukod po kay Bagyong Krising, yung habagat din po, babantayan din po natin dahil na-expect po natin sa maraming areas po halos tuloy-tuloy na mga malakas na pagulan yung dala po nito. Ayun na siya. Sige. Vitamin C din sa inyo dyan sa Pag-asa, Ma'am Grace, ha? Dahil alam ko naman, puyatan ho kayo niyo lagi pagka ganito may bagyo, ha? Ingat po. Thank you. Salamat po, Sir Angel. Mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat si Grace Casañeda mula po sa Pag-asa.